mapagpalang araw sa lahat. Guys, nandito po ako sa may premyo, dito po sa may Tagapo, Santa Rosa. At guys, ang re-review po natin, ito po yung underrated na vintage look na scooter ni Suzuki. Ito po yung Suzuki Access. Ayan o. Kung naghahanap po kayo ng classic, itsura, vintage, subukan nyo po ito, pasyalan nyo po ito para makita nyo na actual, mas ma-appreciate nyo po siya. Tara, simulan natin ito review. And guys, good morning sa lahat. Good morning YouTube. Ito po yung Suzuki Access. Kita nyo, ang ganda ng kulay nito guys. Para siyang pearl white pero beige. Bumagay talaga yung upuan niya na brown. Yan. Ito guys, i-review ko lang to. Ito po ang entry na scooter ni Suzuki para sa mga vintage look. Yan. Kung mapapansin nyo agad, yan, classic ang dating niya. Yan guys. Tara, simulan natin itong review. Ang gulong po nito sa harap ay 90 by 90, 12 po. Tubeless na to guys. Ang tatak po nito Maxxis. Sa mugs, ganda po ng mugs ito. Kaparehasa po yung sa nilabas po ng Venice. Ayan o, parehas po sila ng mugs. Sa likod na gulong naman po ay 90 by 110. Yun guys, ang design po nito, malaki yung gulong sa harap, pero yung likod mas maliit po. Yung harap niya po ay 12, ito pong likod niya ay 10. Yan. Parehas po siya, tubeless na po siya parehas, tapos maxi style din po. Ito guys ay drum brake. Drum brake siya. Ang harap niya po ay disc brake. Unang-una ko napansin dito guys, itong fender niya, lata. Ayan o, lata o. Kaya maganda rin po to, protection po to sa mga yun nga o. Pag naman po sana yung mga nababangga po, kaya tumatama yung harap na fender, hindi po siya mababali o yung mabibiyak. Kasi nga o, lata siya. Yun nga lang o, pagka ang gagawin dito, pupukpukin. Ito guys, lata to. Pati po ito, yun o. Ginawan talaga ng Suzuki na ito po yung mga delegadong part nyo. Kasi diba ito minsan yung tumatama pagka yung nagde-drive po tayo. Yan, lata rin po to. Ito lang guys ang plastic. Yan, ito na po ang kanyang pairings. Ang kanyang headlight po, LED. Yung kanyang magkabilang signal light ay power type. Ito guys, may ilaw din siya rito, pang park light niya. Sa kanyang tail light, ito guys, LED po yung kanyang tail light. Yung magkabila niya, ang signal light ay bulb type. May reflector po dito para kita sa gabi. May decals po dito ng Suzuki. Saka guys, ang ganda nito, dito po ang kanyang gas tank. Kung maalala nyo, yung Venice, sa likod din po yung kanyang gas tank. Ito po, may nakalagay dito, Access, emblem po siya. Pagdating sa grab bar, ganda po ng grab bar nito guys. Kulay gray, glossy gray. Sa kanyang muffler, yan guys, ito kanyang muffler. Parang kapareha siya ng Bergman. Ano? Pero yung kanyang heat guard, chrome plated. Ito po kasi may Venice dito. Yan, makakaparehas. Parehas po sila ng design. Ayan. Nagkaiba lang po sa heat cover. Sa kanyang upuan naman po, napakaganda ng upuan nito guys, oh, classic look, kulay brown, saka napakalaki po, malambot. Ito naman guys yung kanyang manubela, yan, ganda oh, classic design, tapos ibinagay, kasi di ba yung iba, laging black yung ganito, yung bearing sa loob, ito ginawang brown, para classic look ang dating niya. Ito po yung mga function niya. May safety feature po siya. Pagka binarake po yun, press down nyo lang po ito. Para malak po siya. Ito po yung kanyang high and low. May passing light po siya. Pag binigyan ko, passing light. Signal. Busina.
Ito po yung kanyang electric start yan. May hazard po siya rito. Yan. Sa throttle. Pati yung kanyang brake lever. Napakalapot. Digital na po yung kanyang gauge panel. Saka guys, dalawa po ang lumabas ito. Ito po, ang nire-review natin, Ride and Connect na series. Kaya ito po ay, yun nga po, medyo mas mahal ng konti ito. May isa po itong labas, standard version niya. Itong kanyang gauge panel ay, analog. Ayan. Ito po kasi digital. May USB port dito. Ayan. Saka pagdating naman po sa kanyang susian, maganda na rin po. May shutter lock kaya para makumpara nyo ang susi. Saka kulay black po yung kanyang susian. Diba? Yung iba po kulay gray. Ito naman po black na may rubber po. Ganda ng design. Sa pocket niya po na malalim po. Magkabila yan. Footboard niya, yan, spacious po, malaki. Ang size po ng paa ko ay 8.5. Yan. Spacious po siya. Saka guys, kagandahan nito, nakita ko, may kickstart. Kasi po ako ngayon na-realize ko rin po, maganda rin po kasi sa motor yung may kickstart. Lalo na po guys, pag yung nalulobat yung ating motor, nalulobat yung baterya, kailangan kasi may kickstart tayo, pero pwede pa rin natin siyang i-start. Ito naman po pala yung kanyang rear shock, glossy na black. Dito po nakalagay yung kanyang air filter. Tapakan ng angkasan. Ang ganda ng design. Side stand at center stand po, glossy na black. Guys, kanina ako napansin nyo, pagsakay ko sa unit, 5'5 lang po ang height ko pero hindi po ako tiptoe, napaka-komportable po. Parang ang babaw niya po. Yan, ang baba niya. Siguro, guys, kahit ganito po yung gulong niya, kasi 12 po yung harap, 10 po yung likod, ibig sabihin parang may tataas siya ng konti. Pero tingin ko guys, mababa po yung kanyang front shock. Yan. Kaya parang bagay na bagay ito guys, lalo na po kung ang height ko ay mga nasa 5'5", pataas kayo, kagaya po ng height ko. Pwede na to guys. Goods na to. Lalo na po sa mga gustong bumili ng scooter. Saka guys, ano na po to 125cc na to Yan. FI na rin to. 125cc, FI. Ang payo ko na lang sa inyo guys, pag bumili po kayo nito, bili po kayo ng top box. Yan. Maganda po may top box dito para extra protection po dito sa ating gas tank kasi nasa likod na po siya. Pero ang mga ganito po, meron naman po talaga naka-design na top box para sa mga ganitong unit na nasa likod po yung gas. Kasi yung iba tinatanong sa akin, baka daw pag nilagyan nila ng gas nila na top box, baka daw makuberan tong gas tank nila, hindi makaangat. Pero may design po talaga na para dyan. Mas naka-elevate po yun. Mas maganda po yun para extra protection. Saka yun nga po, sa ganda nito, sa classic look nito, talagang maganda to guys kung makikita nyo na actual. Saka guys, sabihin ko lang po, ang price po nito sa premyo ay 93,600 po. Yan. Hindi lang pwedeng pakita po yung yung kanyang installment basis. Pero nasa around 93,600 po siya guys. Pero kung namamahalan nyo kayo dito, pwede nyo guys bilhin yung isa, yung standard version nito. Wala lang po silang display dito. Yun guys, ang nagkaiba lang doon, analog po ang kanyang gauge panel. Pero nasa around na 84,000 lang siya. Pero ang dating niya po, ganito. Yun lang po ang nabago sa kanya. Hindi po digital gauge panel, saka hindi po siya ito po, yung nako-connect sa cellphone, yung unit. Yan lang po, pero ganito ang tindig niya. Parehas na parehas. Kaya, kung nag-aanap po kayo ng ganitong unit, gusto nyo mas mura ng konti, yun po ang ina-advise po sa inyo. Yung kanyang isang version po. Mas mura po ng 10K. Ayan. Pero guys, ito, mas maganda to kung mapupuntahan nyo ng actual unit, mas ma-appreciate po siya.
So yun guys, hanggang dito na lang kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. Pa-subscribe naman po at pa-itong notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. At salamat nga po pala dito sa may premium, dito po sa may Kagapo sa Tarosa at nare-review ko po yung mga motor. Dami po dito, click. Ito. Pang-review dito. Pasyal na kayo guys. Smart edition tapos yung standard edition niya. Version 4. Available po dito. More safe to come, gaya na lang po sinasabi. Ingat po palagi, ride safe always, in God bless po. Malike and share na rin po ng aking mga videos at lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos.